2.7 na. Ayan. Red, violet, red. Okay? Tingnan natin kung ano yung magiging kalabasan ng 2.7. Ayan, nag-trigger na siya. For today's video, bali iMix by Trident na CE18 ulit tayo. Puro tayo power up ngayon, magkakasunod na mga araw. Ayan, yung may-ari nito ay taga Litix or taga Commonwealth. Bali, masugid na rin natin na customer ito. Ang dinala dito sa atin is itong CE18 na iMix, and then ito isa assemble yan na amplifier. Unang-una sa lahat is magsha-shoutout and then magpapasalamat tayo. Shoutout and then maraming salamat sa may-ari nito. Hindi ko nailista yung pangalan nito kasi through messenger lang kami nag-uusap. Ayaw niya magpakuan ng pangalan. Maraming salamat kasi tayo pinagkakatiwalaan na gumawa ng unit nila. And then yung issue nito kaya nila dito sa akin, meron daw pumutok sa amplifier nito nung nagpapatugtog siya. Ayan, na yun yung alamin natin kung meron nga ba talaga pumutok or may nasira sa wire nito. Kaya nga ito binuksan ko na para mabilis sana yung trabaho natin. Ito yung mission natin for today's video, na sana may balik or magawa natin in case na may problema nga talaga itong amplifier nito. Pero bago natin simulan yan, siyempre promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. So ngayon, simulan na natin. Dahil bukas na ito, pa-plug in natin. Umamit tayo ng bulb para sigurado. Baka mamaya may problema nga. Ayan, naka-standby mode siya. Yung starter nito is push start siya. Yung tack switch, hindi siya yung, ano ba tawag yun? Yung parang rocker. Okay, long press lang ito. O yan. Musok ba? Wala naman Wala rin naman. Yung bulb natin, pino rin naman. Protect, antayin natin kung hanggang saan siya. O yan, nag-normal naman siya. Normal naman. Tapos, visual check. Wala rin naman ako nakitang sira. Kaso nga lang, naka-SMD kasi ito. Kaya baka hindi lang natin nasipat. Kasi sabi daw, parang may kumislap daw dyan Hanap-hanap ko nga. Baka mamaya may umiinit dito. Parang wala naman. Ngayon, ang gagawin natin ay magsukat tayo. Sukat tayo ng biasing para sigurado. Ay, nasa 0.26. Yun magkukulang 0.3 yung bias niya. Ito sa channel 2 yan Itong channel 1, meron din bias pares lang parang goods naman ito Medyo mataas-taas pa nga ito kumpara dito sa may kabila Okay. Try ko nga lagyan ng audio. Sige, try ko lagyan ng audio. Labas ko yung laptop ko tapos maglagay tayo ng speaker. Tingnan natin kung may audio. Pero yun pa rin naman ang papupuntahan nito. Kasi ipipix bias pa rin naman natin ito. Pero lagyan muna natin ng audio. Naglagay na ako ng dalawang speaker. Ayan kakabit na yan. Tapos audio input natin is itong laptop natin na isa. Laptop natin. Yung veteranong laptop natin. Okay. Natin kung may audio siya or wala. Medyo matagal lang talaga yung delay kapag wala ng protect. Ngayon, play natin itong laptop natin. Ayan may audio na siya, gumagalaw na yung plaka. Channel 1. May audio naman pangit tunog. Wala pumangit yung tunog Channel. Kanina parang pumangit yung tunog. Okay naman, may audio naman siya. Ang gagawin natin, may audio naman normal naman yung bias niya. I-fix bias na lang natin ito para full. Ayan, para mas matibay na. Diretso na, dalawang board na siguro baklasing ko. Dalawa na. Ganun din naman yan
Ipalabas lang natin mga nasa 0.3 lang na bias daw naman eh. Para hindi na umaba yung vlog natin. Dito. Pangalawang araw ng pagre-repair natin dito sa may iMix na C18. Ang aga ko ngayon. 6:34 yun. Nakalive pa ako sa may YouTube. Natanggal ko na yung dalawang board. Ito and then ito. Kung mapapansin nyo, medyo SMD lang yung ibang mga parts. Malako to. Ayan. Tapos ito na. Ito yung trimmer na ginamit to. 332. Ito yung isa, 332. It means 3.3K. Kung mapapansin nyo rin, halos same lang sila ng bias na ginamit ng Tecno na C20. Yan, 3 kwan din yun eh. 3.3 rin yun eh. Ay hindi, 3K pala yun. Sorry. 3K pala yun. 302 yun eh. Ito 332. Magkaiba pala. Baklasin ko ito. And then ito, tapos fix natin. 3.3. Try natin isagad. Sa totoo lang, hindi ko nililista yung trimmer na nalalagay ko. Kung yung isa 2.7, alam ko yung C20 mga nasa 2.2 ito eh. 2.5 mga ganun. Try nga natin sa 2.2 agad para mabilis lang yung video natin. Naklas ko na yung trimmer. Ito yung trimmer. Tapos try natin i-fix sa may 2.2. Yan, 2.2 muna. Mahaba pa yan kasi hindi pa naman totally yan yung ilalagay natin eh. Kapag yan, di putulan na lang natin. Okay. Yan o, 2.2. Mamaya na to, mamaya na lang to. Ito muna tayo sa isa. Hindi ko na pula muna ibabalik sa casing totally na sasalpak yung mga lahat ng mga kable. Ito lang muna yung supply lang, yung main supply lang yung nilagay ko. Para hindi tayo mahirapan pag babaklas-baklas. Masusukat naman natin to kahit ito lang ilalagay natin eh. Okay? Natin ah. Ayan. Try natin kung ano yung magiging kalabasan nito. Sana sa full. Parang mababa masyado. Ay, mababa masyado. Wala, kulang-kulang kwan lang. Kulang-kulang 0.25. Mababa. Mababa. 2.2. Try natin siguro mga 2.7 yata to, 2.5. Hindi pwede. Mababa masyado. Try natin yung 2.7. Balik natin sa 2.7. Mababa yung 2.2. Bitang ko na ng value. 2.7 na. Ayan. Red, violet, red. Okay? Tingnan natin kung ano yung magiging kalabasan ng 2.7. Ayan, nag-trigger na siya. Dito, ba, mataas naman masyado. Halos na sa 0.5 na. Eh, need natin, kuan lang eh, mababa lang eh. Need lang natin, halos na sa 0.3 lang. Mataas ito masyado. Iinit to. Baba natin ulit. Nasa, yun lang ha, pinapakita ko lang sa inyo yung pagdadagdag bawas ng biasing. Sabihin naman ng iba yan, bakit hindi agad diretsong ganyan-ganyan. Maigi nga to, may natutunan kayo, di ba? 2.7, try natin ng kanina 2.2, mababa. 2.5, lagay natin sa 2.5. Ito, 2.5 na. Medyo sagwa man siya tingnan kasi isang 1/4 and then isang 1/2 na watts ng resistor ang ginamit natin. Naubusan ako ng 1/4 na 1.5, naubusan din ako ng 1/2 na 1K. Yeah, okay lang yan. Awkward man siya tingnan, importante gumagana. Ngayon, sukatan natin ulit ah. Nataas ng konti ito. O ayan, pwede na to. Tumaas lang siya ng konti. O, pwede na. Diba? Halos na, ganyan yung may stock eh. Ganyan naman yung stock na eh. Halos magpo 0.3 na eh. Okay, it means okay na yan. Hindi na natin babaklasin yan or puputulan na lang natin ito. Ayan. Puputulin ko lang itong naka-exist na kanya, na paa niya. Tapos ganun din yung gagawin natin sa may isang channel para mabilis yung video natin. Naibalik ko na yung board. Ayan. Mamaya na lang natin itali ito. Try natin buhayin. Baka mamaya hindi na gumagana.
Okay. Ang kulang na lang ay speaker na lang and then audio input. Paano kaya ito? 7:12 pa lang ng umaga. Sige, lagyan natin ng tugtog konti lang or mahina lang. Teka lang ha, maglalagay lang ako ng speaker and then audio input. Naglagay na ako ng speaker. Ayan. Tapos, itong audio input natin, itong laptop natin. Diretso lang tayo, rekta, walang processor. Sub, kung alin dyan ang tumutunog, basta dalawa yata, taas baba. Ngayon, hinaan lang natin kasi 7:19 pa lang ng umaga. Nakakaya naman sa mga kapitbahay natin. Ayan, ito yung pinagtatanggal natin na trimmer. Tanggalin natin to, baka mamaya makalimutan. Okay, play natin tong laptop natin. May ikot na yung plaka. Okay. Okay. Ito, channel 1. Mapangit yung tunog, oh. Teka lang, galawin natin yung mga switch dun sa likod. Minsan kasi, i-preventive nyo yung unit nyo. Yung switch doon, kahit na mga once a month lang, galaw-galawin nyo yung mga switch doon kasi na-stuck yun. Galaw-galawin nyo. Okay, eto na. Yan. Hinaan ko lang kasi alas 7 pa lang yan, tumutunog na, oh. Signal na siya, oh. Tumutunog naman talaga ito. Phoenix bias lang natin. Ayan, oh. Okay na, hanggang dito na lang. Baka mamaya aga-aga mabarangay ako. 7:24 pa lang kasi ng umaga. Ayun, sana nakapagbigay ideya ako sa mga kapwa natin technician na yung medyo bagu-baguhan pa lang, ha. Take note, medyo bagu-baguhan pa lang. Sa mga master, tawanan lang nila yung mga ganitong klaseng content. Kung paano mag-fix bias ng ganitong klaseng unit. Alam niyo kung bakit ko pinipix to? Dahil sirain nga yung trimmer na yan. Kapag umiinit-init na yung unit nyo, ayun na yun. Yun na yung cause ng nasira na yung trimmer. Kaya pinipix bias natin. Ayan, dagdag bawas lang. Diba? Sir, kalimutan ko yung pangalan nito eh. Sa messenger na kasi kami nag-uusap ito. Dali goods na yung IMX na CA18 mo. Naka-fix bias na ito. Sunod na lang natin siguro yung symbol na yan. Medyo mahaba yung proseso dyan eh. Kasi may mga idadagdag tayo na kung ano-ano dyan. Maraming salamat ulit sa pagkakatiwala mo na ang unit mo rito sa akin. Ayun, promotion. Bago tayo magtapos, siyempre, shop natin. Always on Laguna, 24/7. Sa mga gustong magpa-prepare along sa Uyo, Quezon City, number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre, paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. Kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.